Nais ko pong hamunin kayo ngayon na atin pong buksan ang ating mga Biblia para po ating makita yung mensahe na gustong ituro sa atin ng Panginoon. At nais ko pong hamunin ang bawat isa na huwag po tayong tumigil magtiwala sa Diyos. So let us keep on pressing in following the Lord. Okay? Keep pressing forward to know God more. Kung meron ho kayong dapat alamin ngayong may pandemic na ito, hindi po yung klase ng vaccine lang. Hindi po yung protocols lang. Hindi po yung tinatawag na mga restrictions lang. Dapat kung meron tayong nakikilala ng husto at lubos, ang ating Panginoon. I would like to ask you, in 22 months and 28 days under quarantine, from March 15, 2020 up to now, February 13, February 13. Tanong ko sa inyo, how close are you to God? How intimate are you with God? Mas nabasa mo ba yung Biblia? Mas naunawaan mo ba ang salita ng Diyos? O lalo kang nagkaroon ng pangamba, takot, at ikaw ay merong agam-agam sa iyong buhay, kaya ko pa bang harapin ang mga pagsubok na darating? Kaya ko pa ba? You see? Nabasa mo ba yung Bible from cover to cover? You see? O baka, ang alam mo lang puro paro-paro-G ka lang. Job. Baka si Job puro paro-paro-G. Pambihira talaga. Talagang simula nung bata hanggang ngayon kataropa yan. Nais ko pong anyayahan kayong buksan natin ang ating mga Biblia sa Psalm 46 verse 10. Okay? Psalm 46 verse 10. I don't know if Gabe was able to get the PowerPoint. I sent it already. Okay? Kanina pa. Okay? Anong sabi ng Panginoon? Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Father, we thank you. Hayaan mo kami magsitigil. Hayaan mong makilala ka namin bilang aming Diyos. Na ikaw ang magbubunyi, ikaw ang maitatanghal, ikaw ang maitataas, at ikaw po ang siya lamang dapat makita. Samahan mo kami, salamat po sa kabutihan, kahabagan, biyayang ipinagkakaloob po sa bawat isang naririto sa temple, mula po kay Pastor Emerson sa kanyang may bahay, sa kanyang pamilya, maging sa lahat ng mga men at ladies ng church na ito at maging sa mga anak. Salamat sa nakita naming biyaya na sila po'y inyo pong kinakanlong, tinatago sa ilalim ng inyong biyaya at kahabagan na kanya kami nagpupunyagi, kanya kami hindi nakakasakit, kanya kami nagkakaroon ng tinatawag na katatagan sa gitna ng pandemic na ito sa mahabang panahon. Ay hindi dahil kami malakas, kundi dahil meron kaming Diyos na kinilala na siyang nag-iingat sa amin. Salamat po ng maraming marami. Itago mo po kami sa inyong biyaya, hayaan mo ang inyong salita'y makapasok at makahanap ng puwang sa aming mga puso. Kaya mo inyong kausapin sa pangalan ni Kristo Jesus. And all God's people say, please be seated. Thank you very much. Okay? Sabi po ng Panginoon, be still. The Lord allowed us to be in this pandemic time because we have been so mobile. Am I right? Before March 15, ay talagang napaka-busy natin. Kung saan-saan tayo nakikita, kung saan-saan tayo napunta, ang mga bata ay hindi na mahagilap, ang mga anak ay hindi na makita, ang asawa ay laging may trabaho. Ngayon po mga kapatid, what did this pandemic cost you? You have been in home, working from home, am I right? Nag-aaral sa bahay, ang mga nanay ay naging guro, ang mga tatay ay naging tutor, sila rin na sumasagot sa module. Am I right? Kanya nga sabi ng mga nanay at mga tatay, dapat meron din kaming break. Teacher's Day, meron din kaming sweldo. Kasi National Teacher's Day Kanya kung halimbawang wala kang Diyos, hindi mo kilala ang Panginoon, at ikaw ay na-stack, okay? Ikaw ay nabalaho, nabaon for 22 months and 28 days since March 15. Kamusta na kaya ang family? Hindi ho kayo sanay na magkakasama. Mabuburyong ka at maaasar ka at magagalit ka sa anak mo, tama? Ano ba naman pagkakulit-kulit nitong anak ko? Ikaw ang may anak dyan. Ikaw ang dahilan kung ba't ganyan yan.
Am I right? Sabi ng Panginoon, magsitigil kayo. Ay di natigil nga. Am I right? Be still. Abay, naging still nga. Kanya lang pati ang finances na still. Am I right? Meron pong pinakamatinding, mas matindi sa virus, yung sinasabi ngang bilsa, di ba? Bilsa kuryente, bilsa lahat. Nangangamba ka na eh. Idagdag mo pa yung Marites. Idagdag mo pa yung Marisol. Ay naku, wala na silang ulam, walang ayuda, nagwawala sila. Mabuti na lang meron ng bagong Marisol ngayon. Mare, ang solusyon si Kristo. Di ba? Meron ding Maridet, Mare, dito na kami, nagpa-practice sa choir kahit merong tinatawag na pandemic. Be still. Have you been still? Nakilala mo ba ng gusto ang Panginoon? Araw-araw, ikaw ay gagawa ng desisyon. Sino ang may control sa buhay mo? Ikaw ba o ang Diyos? Pag pinili mong ikaw ang magkakaroon ng control sa buhay mo, lagi tayong kapos. Lagi tayong salat. Lagi tayong mayroong tinatawag na, do I have what it takes to face this challenge today? The choice is a battle between you and God. Okay? Maraming mga bagay sa buhay mo at sa buhay ko that we would like to control. Gusto natin tayo gagawa ng sarili nating rules. Gusto natin tayo gagawa ng sarili nating protocol. Tayo gagawa ng sarili nating restriction. Ayaw nating didiktahan tayo ng gobyerno, ng pastor, ng kahit na sino, kahit na ng Diyos. Ako to, buhay ko to, okay? Buntot ko, hila ko, pupunta ako dyan. Pero ano nangyari? Bakit stress ka? Bakit mukhang ampalay na mukha natin? Pati lasa natin, ampalaya, pagkapait-pait. Napansin mo, pagka ikaw may sponge, okay? Pag ito'y inyong piniga, okay? Pag piniga mo yan, kung ang nakadikit dyan ay joy na panghugas, ilalabas ay joy. Pag ang nakatingin, tubig lang, tubig lang. Pero pag ikaw ba'y piniga, anong lalabas? Pait o bait? Am I right? Sa gitna ng pinagdadaanan natin, anong mangyayari pag tayo piniga? You see? Para bang sinasabi mong parang isang bulatin lang ang pipirmay, ako'y bibigay na. Am I right? Relief from stress always start from letting God be God. Hindi ho tayo ang Diyos. Meron tayong Diyos na dapat nagkokontrol sa atin. At hindi ho kalabisan na tayo po'y mag-submit, magpasakop at magpakumbaba sa kanyang harapan kasi lagi tayong kapos. Hindi ba sinabi na nga, di ba? There is none righteous, no, not one. We come short, am I right? Tayo hindi nakakaabot sa pamantayan. Hindi natin kakayanin. Relief from stress will always start with saying, God, I'm giving up control because only you can control the things that are out of control in my life. Ikaw lamang ang tanging may control sa mga bagay na wala na akong control. Baka nanay, akala mo ikaw ay may control sa anak mo. Pagkaharap mo, masunurin ang anak. Pag nakatingin ka, masunurin. Pero pag natalikod ka na, hindi na nag-aaral yan, nagmo-mobile legend na yan. Na pag-aralan niya ng i-click yung mouse na pagdarating kay na ibabago. Kunwari na mo, pag gumanong ka, di ba? Nag-squid game ka pa. Alam nila yun. May monitor yan. Hindi mo sila control. Hindi mo alam kung sino kausap, kung sino kachat, kung sino yung kinakatagpo, kung sino yung kanilang haharapin at kakausapin. Pag lumabas na sila ng bahay, wala tayong control. Pero ang Diyos may control. The number one reason bakit tayo na-stress, the number one reason bakit tayo nagkakaroon ng kadiliman sa ating kaisipan at sa ating puso, because we're trying to control the things that only God can control. Wala kang control sa pandemic. Wala kang kontrol sa pwedeng sabihin ng mga tao sa iyo. Wala kang kontrol sa finances kasi papahintulot ng Diyos yan so that He can see, ano ka ba? Everything that is happening on us and with us, okay, ay pinapahintulot ng Diyos. One time nung si David ay naglalakad, naroon si Shimei. Sabi ni Shimei, ikaw ay walang niya, ikaw ay madugo, ikaw ay mandirigma. Ngayon, ginantihan ka na ng Diyos. Wala ka ng pag-asa. Si David ay tumatakas pa pala kay Absalom. Sabi ni Abishai, papatayin ko tong aso na ito. Sabi gano'n ni David anong pakialam ko sa iyo?
Pinahintulutan siya ng Diyos na ako'y murahin para ako'y mapansin ng Diyos. Naintindihan niyo ho ba, mga kapatid? May mga pinapahintulot ang Diyos na tayo'y libakin, na tayo'y siraan, tayo'y wasakin, tayo'y chismis, para tignan paano ka mag-react. Kapag ikaw ay nagpapasakop sa Diyos, ano sabi? All things will work together for good to them who love God and to them who are called according to His purpose. Pwede niyang baguhin yan. Okay? You cannot control your spouse. Hindi mo pwedeng kontrolin ang anak mo. Hindi mo pwedeng kontrolin ang trabaho, yung boss mo, yung future, even your past. Your past is there. Hahabulin ka niyan. You know what I'm saying? And you cannot even control your future. You cannot even control yourself nga tama? Sabi mo, magda-diet na ako. Kailan mo pinangako? Kahapon. Ngayon, nakalimutan mo na. Kahapon lang. Hindi, bukas na lang, bukas. Babaguhin ko talaga bukas. Talagang tutuloy ko yan. When you try to play God, okay? Nilalagay mo yung sarili mo in opposition against God. Pag kinokontrol mo, nakingialam ka, ay ang kaaway mo ang Diyos. Ay hindi ho tayo mananalo, tama? Sa nanay mo nga, hindi ka manalo eh. Di ba? Sa kapatid mo nga, hindi ka manalo eh. Sa Diyos pa kaya? Am I right? Hindi lang ikaw ay matatalo in that conflict, but you're always going to be tired and you will be distressed. Talo ka na, okay? Distressed ka pa. Bakit? Ang kalaban mo ang Diyos. Walang mananalo. Sinikap na nga ni Lucifer, tama? Lucifer nga pangalan niya. Naging Satanas. Bakit? Sinikap na ako'y magiging kagaya niya. Ako yung uupo doon. Saan siya napunta? Abay, itinapon. Kasama yung 1/3 ng angels. Tama? Bakit? Hindi mananalo. Kanya sabi ng Diyos sa Psalm 46 verse 10, "Be still and know that I am God." Kilalanin mo akong Diyos. Ibig sabihin, let go of your concern, then you will know that I am your God. Ano yung concern mo ngayon? Ano yung alalahanin? Ano yung pinagkakaabala mo? Yung hindi nagpapatulog sa iyo sa gabi. You see? You know what? Last year, this January 21, kinasal yung aking panganay na anak. Dad, tinanggal yung sa hotel. Pray tayo. God is God. Aba, pumayag. Nakarating nga si pastor at saka si Ma'am Juby doon. Nilipat yung venue. Dapat nung kami sa pinaka-main auditorium, sa main ballroom ng Hilton, nilipat kami sa isang restaurant kasi sa protocol, natuloy. Then all of a sudden, July 11 of the same year, last year, okay, I suffered stroke. Kalahati ng katawan ko patay. Alas 5 ng umaga. Can you imagine? Before that, nandun kami sa Pico de Oro. Kasama ko yung anak ko, kasama ko yung misis ko, kasama ko yung buong family. We're having fun. And then pag uwi namin ng Friday, okay, I was working until morning ng alas 5 ng umaga. Ng Sabado, I was working, I was doing something na gagamitin ko sa church. Then all of a sudden, I felt numbness at bumagsak yung kalahati ng katawan ko. Dad, ano nangyari? Extra ako. Sabi ni Ellen, Dad, ano nangyari? Extra ako. Then they call up my doctor. Sabi ni Dr. Pasol, taas mo yung kamay. Ngumiti ka. Magsalita ka. Pasok niya na sa ospital niyan, mamamatay yan. I was brought to St. Luke's Hospital almost 6 o'clock in the morning. At pagdating mo sa ospital, sasabihin ng doktor sa iyo, maghanda kayo ng 1.5 million. Kasi ang asawa mo, 100,000 a day siya sa acute stroke unit. Sabi ni Ellen, Dad, yeah. What if you are in that situation? Will you still praise God? From head to foot, I have all these gadgets. I was telling God, Lord,
Naalala mo, January, bumili ko ng piano worth 5 million. Niregalo ko sa church. Na naguhulog ako ng 100,000. Dahil sabi ko sa may-ari, hindi ko kayang bayaran ng buo, kaya kitang bayaran ng hulugan. Ireregalo ko lang sa church. Sabi ko, Lord, pwede ba pagalingin mo ako? Palakasin mo ako? Gusto ko lumabas dito. I want you to be in control. I will not play God. I will yield to you. Kasi ikaw ang Diyos ko. Pumunta yung mga doktor, taas niyo yung kamay niyo, pastor. Nagulat sila. Ngumiti ho kayo. Magsalita po kayo. Gusto niyo ho magsalita ako? Oo. Kung mamamatay po kayo, saan kayo pupunta? Ikaw tong nasa ICU eh. Di ba sinasabi niyo magsalita ako? Ito ho ang sasabihin ko sa inyo. Kung sakaling mamamatay kayo, saan kayo pupunta? Winitnessan ko ho sila. Sa gitna ng aking kasipayuan, sa gitna ng aking naranasang ako'y na-stroke, sa gitna na ako'y nasa loob ng ICU, hindi ko nakalimutan ang kabutihan at kasaganahan ng biyaya ng Diyos. Winitnessan ko ang bawat doktor at nurses habang ako'y nasa loob ng ICU na dapat sana'y ako'y magbumura, ako'y magmamaktol, ako'y magsasabi, Panginoon, ano ba? Ba't ako? Ba't hindi lang si Job? Ba't hindi na si Roberto? Naglaga na. Teka, sino ba? Lord, pwede kong gawin. Kanya lang nasa isip ko, everything that happens to me has been allowed by God. Tinitignan kung anong reaction ko. You see? I was there. Then every person na pupunta, lalapit, wiwitnessan ko, ipopost ko. I witness to people. Sabi nung isang pastor, ang prayer ko sa iyo, pastor, hindi ka na makarecover ng madali. Na ikaw manatili dyan kasi marami ka naakay na mga kaluluwang doktor at mga nurses at mga staff. Sabi ko, titigil ako. Ikaw magbayad ng ospital, 100,000 a day. Ay, sige, lumabas ka na lang. Dumating si Ellen kasama si James at si Doc Henry Sunday afternoon. They saw me in the ICU. And you know what? I was released after 24 hours. It's not me. There is a God in heaven that told me, be still and know that I am God. Kung pumalag ako, kung ako'y nagtampo, kung ako'y nagmaktol at nagtuturo, ba't hindi na lang ito? Yung upak ng upak, yung wala naman mensahe, kundi manira. Yung lutang ang isip, yung puro pait ang lumalabas. Am I right? Sila na lang, ba't ako? Hindi ko ho ginawa. Sabi ko, Lord, pupurihin kita dito. Hayaan mong makita ng mga anak ko, ng asawa ko, na mahal ko sa buhay ng simbahan, at ng mga kaibigan ko, na kahit ako'y na-stroke, pupurihin kita. At kung halimbawang hindi mo ako pagagalin, pupurihin pa rin kita. Ako'y nakalabas July 13. Tinatanong ako ng mga staff ni Pastor Benny, darating ho ba kayo? Ako'y pupunta kasi July 14, meron kaming salubong kay Pastor Benny dahil birthday ko July 14, birthday ni Pastor Benny July 15. Sasalubungin. Pastor, kaya niyo ba? Kaya ko. July 14, ako'y nandoon. Paglabas ko ng ospital, July 14, ako'y nag-preach sa isang pagtitipon sapagkat yun prior to that, nagkaroon na kami ng pag-usap, pupunta ako dyan, Pastor, nasa ospital ka. No, I'm okay. The Lord allowed me to be okay. Nagturo ako, nag-preach ako, mga staff ni Manny Pacquiao na save. You see? Then that night, sabi ni Pastor Benny, okay, tapos na po ang ating programa. Sabi ko, sandali lang po. Uy, di ba nasa ospital ka? Kahapon ho yun. Meron pa ho tayong programa, meron pa tayong gagawin. O sige na, matulog ka na. Pagkatapos doon, kasama ko si Doc Henry din. Kasama rin siya doon. Sabi, papayag lang nga kami, Pastor, kung pupunta pa sabi, kung may kasama ka doon, di kasama mga doktor. July 17, I suffered
Overdose. Dahil ang nilalagay ni misis kong gamot, isang buo, dapat 1/4. Hindi ko alam kung kukutsaba ang misis ko ng Diablo o nung kahit na sino. Sabi ng anak ko, Dad, walang makukuha si maming insurance sa iyo. Kasi pag inimbestigahan, sino ang nurse? Si Jabez. Sino nagpapainom? Si mami. O si Jabez ang insurer mo. Tapos si mami, hindi sila magre-reklamo ko, Dad, papatayin ka. Nakalusot ako sa stroke, overdose naman ang gagawin ng misis ko. Pag meron kang ganyang kasama, hindi ka nang mangangailangan pa ng kaaway. Kasi sabi nung doktor, kung hindi ka malakas, kung hindi maganda ang immune system and everything, patay ka na. Kasi dyan namatay yung ilang mga celebrity, kaya ni Michael Jackson at saka ni Karen Carpenter, na overdose. September 27, I was diagnosed with COVID. Can you control those things? October 9, pinanganak yung apo ko. Yung unang apo, si Bron. May problema. Kanya mga binata at dalaga. Pag umibig po kayo, hindi lang basta ang ganda nita, nang una kitang makita, tumigil ang mundo ko. Wag lang yon. Tanungin mo, ano ang blood type? Kasi si GVAB, yung kanyang napangasawa si MSIO, pag pinagsama, abo. Hindi uubra. May problema yung apo ko. Nanatili pa siya sa ospital. No kidding, nanatili. Kasi may issue sa dugo. Kinakailangan namin magbayad ng 18,000 per session para siya ay malagay sa UV light because that is very, I don't know. You see? Kanya yung apo ko, mahal na mahal ko, talagang ang mahal. Sabi nung panganay ko, Dad, naganda po ako, kanya lang, shh. It's okay. It's not your fault. The Lord allowed it. Mangungutang sana ako sa iyo, Dad. No. I'll take care of that. Thank you, Dad. Doktor pa lamang, 200,000. Pedia, 90,000. 90,000 anesthesiology and pedia, 20,000. Plus the St. Luke's Hospital. You see? Sana meron na akong Pan-America ngayon na nakamotor. Sabi ko, Nak, the Lord allowed it. The Lord is teaching us. 2021 was a bitter year kung walang Diyos. It was most trying time. Sabi ko sa Diyos, Lord, ako na lang, wag na lang si Bron. Wag na lang si Jeff, wag na lang si Em, wag na lang sila. Kami na lang ni Ellen, sanay naman kami. But I cannot do that. I cannot control. The Lord allowed it because He would like to show to us, hey, be still, I am God. Kung pwede kong akuin ang lahat ng pagdadaanan ng anak ko, kukunin ko. Pero sabi ni no, huwag kang makialam, Joey. Ako ang Diyos, tinuturuan ko ang anak mo para matutong lumaging malapit sa akin. Tinuturuan ko sila kung paano sila magiging matatag at magiging matibay. Ano pinagdadaanan mo? Am I right? Ano ang sitwasyon mo? Am I right? Are you still trusting God? When people will ask me, talaga bang na-stroke ka? Naman. Ba't parang hindi? Biyaya. Talaga ba may sakit yung anak mo, yopo mo? Ba't ganon? Biyaya. Nagkaroon ng ganong klaseng sitwasyon kasi nanatili kami, naniwala, nagpasakop, hindi nagreklamo, hindi nagdabog, walang sinisi, tinanggap ng buong puso. Ano bang magagawa pag nagreklamo? Wala. Pwede bang isumbong sa kay Tulpo? Tulpo si Diyos. Hindi uubra. Am I right? Mga kapatid, sabi ng Diyos, let your concerns, let go it. Know that I am God. I rule the nations, I rule the earth. Actually, I don't know what I will face this week. Alam ba, harapin mo ngayong week na to, lalo na bukas, February 14, ano sabi mo? Boss,
Pwede mag-leave kasi magpapabaksin ako, magpapabooster ako. Sabi ng boss mo, magde-date ka lang, wala ka namang ka-date. Di ba? Kung wala kang ka-date, naghahanap ka ng bulaklak, mayroong bulaklak ng patay. Bakit? Kasi yung mga iba, patay sa pag-ibig sa iyo. Kanya hindi ka maramdaman. You know God said, I can always tell that God is in control. Let go of your control and trust that God is in control. Let go and know God. Ito po ang first step ng serenity. Pag hinaharap mo yung mga out of control situation, yung ma-feel na stress ka, you will go to two extremes, okay? Dalawang extreme to. It's either yung mangyayari sa'yo, okay? Mahihirapan ka. Ang ilan sa inyo, you will go more out of control of your life. The harder you try to control, lalo ka mahihirapan, or gagawin mo yung exact opposite. Magkakaroon ka ng pity party, kawawa naman ako. Popost ka sa Facebook, feeling distressed, feeling annoyed. Sana all. Pag nakakita ka na may blessing na iba, maiinis ka pa. Yabang naman ito. Magpipity party ka, you gonna give up. Okay? So makakarinig ka daw ng bubulong-bulong. Tumalong ka na sa mezzanine. Pumunta ka na dyan, huwag ka na magpatuloy. Maglaslas ka na. May bulong-bulong ka pang sinasabi, kamote. You know why? You're trying to control things that you are not supposed to control. Lahat ng reaction niyan ay magiging reaction mo to stress and they are foolish. It will not work. Instead of becoming a victim, or becoming a hyper-controlling, you need to pray a prayer of serenity. Yung bang you will live one day at a time? Enjoying each moment at a time. Natatanggapin mo yung hardship na ito yung pathway na nilagay with God that ordained na harapin mo. Maaring hindi mo kaya pero meron Diyos. May Panginoon na alalay. May magbibigay ng daan. Kanya sinasabi niya in all the words, acknowledge me and I will direct your paths. Sabi niya, halika rito. Ako'y sumunod ka sa akin. Pasanin mo yung pamato ko. May papasanin. Hindi pwedeng walang papasanin. May papasanin. Kanya lang sabi niya, pag ako kasama mo, kasama kita sa pamatok, gagaang. Solo mo eh. Am I right? Power comes when you surrender to God anything you've been trying to control. Ano kinokontrol mo? I-surrender natin sa Diyos. Sabihin natin, Panginoon, ako'y nahihirapan na sa finances, ako'y nahihirapan na sa family, ako'y nahihirapan na rito. I-surrender natin. At pag i-surrender natin yan, dadalin ka niyan doon sa landas na ikaw'y magkakaroon ng buhay na meron kang serenity. What does it mean to practically live one day at a time? How do you normally react to the stress in your life? How do you think God wants you to respond sa pinagdadaanan mo? Hindi ba dapat sa gitna ng pinagdadaanan mo, makita ng mga tao, ay kanya, ganyan yan kasi may Diyos. Hindi ba napakagandang testimony yan? Alam nila, hirap mo, alam nila yung sakit mo, alam nila yung pinagdaanan mo, alam nila yung pagtrato sa'yo ng mga tao, tapos nakikita lang, nakangiti ka pa? Nakikita na nagpapatuloy ka, umaawit ka sa kwet, nagsaserve ka, nagtuturo ka sa Sunday school, wala kang iniwang ministry. Sa kabila ng pinagdaanan mo, hindi ba testimony yan na meron kang Diyos? Sa gitna ng pinagdadaanan natin, nakikita ba ang Panginoon sa atin? Am I right? O baka nakikita ay kapaitan. Ano sasabihin ng mga tao? Kung ganyan ang Kristiyano, ayaw ko na. Kung ganyan ang member ng Baptist Temple, ayaw ko na. Kung ganyan ang Sunday School teacher, ayaw ko na. Pero hindi ba dapat pag nakita nila, anong meron sa church na yan? Anong meron sa pastor? Anong meron sa mga kapatiran na yan? Na sila'y may pinagdadaanan, pero naawit pa. Tapat pa. Bakit? There is God. May Diyos. Kanya nga sabi ng Philippians 4:6, di ba? Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Kung di sa lahat ng bagay, sa magitan ng panalangin at daing ng may pasasalamat, andun ang panalangin, andun ang daing, pero sa Diyos dumadaing. At pag dumadaing, may pasasalamat. Okay?
Ipakilala nyo sa Diyos ang inyong kahilingan. Doon mo sasabihin, let your request be made known unto God. Sa Diyos. Hindi sa biyanan. Sa Diyos, hindi kay kuya. Sa Diyos, hindi kay mayor. Am I right? Ano sabi ng verse 7? At ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong puso at ng inyong pag-iisip kay Kristo. Darating yan kapag ka ang Diyos ang inyong binigyan ng tinatawag na control. Ano sabi sa verse number 8? Ano man ang totoo, whatever things are true, honest, just, pure, lovely, of good report, think of these things. Ito ang dapat mong pag-isipan. The Bible says, huwag kang mabalisa sa anumang mga bagay. Instead, ikaw ay manalangin sa lahat ng bagay nang may pasasalamat, dumaing ka, pero sa Diyos. Tell God what you need. Tama? Sabihin mo, I need somebody to love, Lord. I need somebody to live. I need somebody to... Tell God! At pasalamatan mo siya sa lahat ng kanyang ginawa sa iyo. Okay? I-fix mo yung kaisip mo on things that are true, honorable, and right, pure, lovely, and admirable. At ito yung magbibigay sa iyo ng mga excellent and worthy things na sabi mo, wow, pinagdaanan ko pala yun? Wow, napagtagumpayan ko pala. Wow, ang bait mo. God wants you to trust Him one day at a time. That's why, inaalala mo sinasabi niya sa Matthew 6:11, give us this day our monthly dues. Our yearly bread. Is that correct? Ano sabi? Give us this day what? Our daily? Kasi gusto niya naasa tayo sa Kanya every moment of our lives. Hindi tayo nilikha na that we will be alienated, that we will be distant, that we will be so far away from God. Gusto niya malapit tayo na every moment ikaw ang Diyos ko. Pagpalain o hindi, ikaw pa rin. May answer pero wala, ikaw pa rin. Mayroong proof of selling or wala, ikaw pa rin. Iniwanan ng jowa o hindi, ikaw pa rin. Mga kapatid, listen. Worry about nothing. Sinabi ng Matthew 6:34, kaya't huwag kanyong ikabilisa ang araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sapat, sufficient unto the day is the evil thereof. Sapat! Di ba kinakanta natin, ewan ko kung alam niyo, today while the blossom still cling to the vine, I'll taste your strawberries and drink your sweet wine. A million tomorrow will soon fade away. Then I forget. Today. Isip ka ng isip, bukas. Naiisip mo yung kahapon, nakalimutan mo yung ngayon. Lumipas na yung araw ni hindi mo na-appreciate ang kabutihan ng Diyos ngayon. Tama? Hinahabol ka na nakaraan, natural. Balisa ka sa kinabukasan, natural. Nakalimutan mo ngayon, hindi natural. Dapat ma-appreciate mo ang kabutihan ng Diyos sa iyo ngayon. Don't worry about tomorrow. Tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Sapat ngayon yan. Huwag ka na mag-worry. Don't worry. Okay? Di ba sinasabi? Buti pa nga itong Rastafarian eh. Oh, hindi yung namatakbo ha. Yung original Rastafarian. Okay? Don't worry about a thing, because every little thing is gonna be all right. Am I right? I got this morning. Gusto mo kantahin ko na lang. Today. Hindi ho bad habit ang worry. It is a sin. Kasalanan. God always keep His promises. And you can trust Him with everything and He will take care of you. Sa tingin mo ba kung wala ang Diyos, kaya mong mabuhay under pandemic for 22 months and 28 days? Kaya mong mabuhay for almost 1 year and 10 weeks nang walang Diyos?
Pray about everything. Prayer changes things. Hindi ba napakagandang isang talata sa Romans chapter 8, verse number 32, di ba? Kung hindi niya nga ipinagkait ang kanyang bugtong na anak, am I right? At ito'y kanyang pinagkaloob at binigay sa atin, bakit naman hindi niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay nang walang bayad? Gotta solve your greatest problem. Your biggest problem. Ano yan? The sin that will keep you away from heaven. Kanya pinadala si Kristo para mamatay, para tayo'y tubusin. Am I right? Amen. Kung God love you enough, na ibigay niya yung kanyang anak, mamatay para siya, do you think He does not love you enough na sustain ka, supplyan ka, Yolanda, sa lahat ng kailangan mo? Am I right? Ipinadala nga si Kristo, tama? Oh, alam nating lahat tayo'y makasalanan. Sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Tama? Ano sabi ng Romans 6:23? But the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. May kabayaran. Pero sinabi ninyo sa Romans 5:8, tama? But God commended His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Imagine na, alam ng Diyos ang lahat ng lihim, lahat ng tago, lahat ng dark secrets. Alam mo, sabi niya, alam ko, kilala kita, hindi mo masabi sa nanay tatay mo kasi itatakwil ka. Pero ako alam ko yan. Pero minahal kita at namatay ako para sa iyo. Is that not enough? Am I right? Kung yung pinakamalaking lihim ko'y alam ng Diyos, ako'y minahal at namatay siya para saan, yung babang araw-araw pababayaan niya ako? I choose to trust Him. I choose to love Him. Why don't we thank God in all things? Lord, hindi ko alam kung bakit pinahintulutan mo to, pero salamat po. Salamat po. You see? Alam mo, katatapos lang aming missions conference that night, ando doon po ang pastor niyo, ando si Ma'am Juby, ando maraming pastor, ando si Pastor Dan Zapanta, Pastor Gan Gonzales, ando doon yung ibang mga kapatiran. Na-miss lang namin si Roberto. Roberto, huwag ka muna makapakita sa akin, ha? Diyan ka muna, ha? Diyan ka muna, ha? Yung anak mo lang. Mas pogi naman yung anak mo, eh. Okay? Ay, ako hindi naman nagsisinungaling, ha? Nagulat ako sa response ng mga tao. We spent almost 1.3 million last week, this week. Nagpaulan kami sa mga pastor at ang hinirita ko yung mga members, o kailangan magbigay kayo ito. Yung iba, 1,000, yung iba, 3,000, 20,000 yung iba. Nagbigay kami ng raffle sa mga pastor. And they went home happy. Yung mga members doon ay walang pinagdadaanan, meron po. Sila ba'y walang problema? Meron po. Sila ba'y hindi nakamat? Meron silang mas. Sila ba'y hindi restricted? Restricted. Sabi nga ng isang pastor, parang wala namang pandemic dito sa Pasay. Sabi ko, meron po. Pero mas malaki ang Diyos namin. Pero kami nasunod sa protocol. Kami hindi naangal, kami hindi nagrereklamo, kami nagpapasakop kasi pinahintulot ng Diyos. Dumating ka na ba sa punto ng buhay mo na sasabihin mo, Lord, hindi ko maintindihan, it doesn't make sense, pero may tiwala ako, pinahintulot mo to, it will turn for my good. Tama, win-win? Ang sabi ng Panginoon, no matter what happens, give thanks. Ano man ang mangyari? Magpasalamat. Di ba sinabi ng 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God, in Christ Jesus concerned, in everything. Hindi mo pasasalamatan yung bad things in your life. Hindi mo pasasalamatan yung mga evil things. Hindi mo pasasalamatan yung cancer o yung character. But God says, in everything give thanks. Why? Bakit ka magpapasalamat? Because you know that God is going to take care of you kahit anong mangyari. You know what I'm saying? Nagkaroon ako ng COVID, nagkaroon ako ng stroke. Pinasalamatan ko kasi iningatan pa rin niya ako. Nagkaroon ng issue ang apo ko. Ngayon, pag nakikita ko yung po katulad kahapon, nagulat ako, pastor, hiniga ako sa kama. Kasi umalis yung nanay at tatay na iwan sa amin. Sabi ko, umalis kayo lagi. Mamasyal kayo. Bay, nagulat ako doon sa apo ko. 4 na buwan eh. Nakatihaya. Abay, dumapa. Sabi ko, malay ko, sabi ko, binili ko ulit. Baka ako'y nagugulemanan lamang.
Ginanon ko ulit. Gumano ulit. Talagang nagpapa-impress. Ginanon ko ulit. Di-video ko na. Guys, ito nangyari, anak apo ko. Iba na. Bakit? Kasi dapat patay na siya. Dapat hindi siya malakas kasi may issue siya. Dalang dugo niya, abo. You know what I'm saying? Kanya wag crush lang. Hindi yung matangos lang ang mata, hindi yung maganda lang ang kilay. Tanungin mo, anong blood type mo? Pag-aralan nyo, tignan nyo, ano ba yung mga blood type na pwedeng pagsamahin? Pag hindi ho dapat, hindi tayo pwede. Pinagtagpo, pero hindi nagtagtag. Yeah? Hindi pwede, kasi magagastusan ka. Kaya parang awa mo na, tignan mo muna, wag lang crush, wag lang tinitibok ng puso. Tignan mo rin, ano ang blood type, pero kung kaya mo, di sige. Pero maghanda ka. Kanya natutuwa akong makita yung development ng apo ko kasi I almost lose my first grandson. Kanya I rejoice every day. Tinitignan ko, Lord, salamat po. Salamat po, nakita ko. Tumataas na, gumagano na pag kinakausap. Kanya, sabi niya, bakit naman parang pagbukas ko ng Facebook, apo mo, tsaka ikaw naroroon. You don't know the story. I could have lost him. Pwedeng mawala na yung apo ko. So, i-rejoice ko. Hindi ko alam kung magre-recur. Hindi ko alam kung uulit yung sakit. Hindi ko alam kung hanggang kailan. Kung ito'y mayroong effect pa sa iba. So I will rejoice every single day na makakasama ko siya. Sasadyain kong maging mabait. Sasadyain kong maging masayahin. Sasadyain kong sabihin sa asawa ko sa lahat, thank you for coming. I'm proud of you. I'm so thankful. Bakit? Kasi baka hindi ko na masabi. Hindi ko alam kung ako'y totally healed na sa stroke. I don't know. It may recur. Pwedeng bumalik. Am I right? Kanya sinasamantala ko. Sabi ko lang kay Pastor Benny, huwag ka naman ganyan. Nung na-operan ka sa puso, gusto mo, pati kami magkasakit sa puso. Nagka-COVID ka, dalawa. Ako nakaisa. Gusto mo pa, tatapatan din kita ng dalawa. So, tama na yung isa. Ba't naman pagsasakit, lahat pinapamana mo sa akin? Tapos kay Fog, lahat ng mga motor nado dun sa kanya. Dapat yung motor ibigay mo sa akin. You see? You cannot control those things. Magpapasalamat ka kasi alam mo, God is going to take good care of you. Magpapasalamat ka because He's going to meet your needs. Am I right? Not your needs. Hindi ka dapat mag-alala. Kaya pa ba? Kaya kasi may Diyos. Magpapasalamat ka kasi alam mo kahit anong hinarap mong kasi kabigatan at suliranin, He is going to help you. Tutulungan ka ng Diyos. Am I right? Anak ka niya eh. Tama? Hindi ba sinabi nga sa Mateo, kung kayo mga masamang amay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, ako pa kaya? Am I right? Ako pa kaya? Meron kang Diyos. Yun ang isipin mo. Think on this thing. Yung kabutihan ng Diyos. God has given you list of things to think about. Things that are true. Things that are honest, honorable, right, pure, lovely, admirable, excellent, and worthy of praise. Yun ang isipin mo. Where do you think you will find things that are pure, lovely to think about? Saan? Ha? Saan? Sa Netflix? Squid Games? Train to Busan? Hindi mo makikita yan sa social media. Hindi mo makikita yan. Makikita mo yung pure, lovely, honorable thoughts in the Word of God. Binabasa dapat ang Word of God. Pinag-aaralan, minememorize, pinupuno ang isip at ang puso. Tignan mo sabi na Acts chapter 20 verse 35. At ngayon nga mga kapatid, pinagtatagubilin ko kayo. I commend you to God. Pinagtatagubilin ko sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na nagpatibay sa inyo. Tignan mo ha? Okay? Ang nagpapatibay sa iyo, hindi Enervon. Hindi rin yung Yusana. Hindi rin yung kape Arabica ng Atomy. Hindi yung mga kung ano-anong iniinom mo. Ang nagpapatibay sa iyo, sabi na Acts 22:32, okay? I commend you to God
and to the word of grace, which builded you up, na nagpatibay sa iyo. Ito pa sabi na magbibigay sa iyo ng mana. Kasi ikaw ay na-sanctify, ikaw ay na-set apart. Tama pangako ng Diyos New Testament yan. Patitibayin kita ng salita ng Diyos at magkakaroon ka ng mana. Okay? Mana, inheritance. The message of this grace is able to give you, to build you up and to give you a blessing kasi anak ka niya. The word of grace will build you up. Dapat nalago ka in spiritual maturity. Okay? Anong pangalan ng baby kanina, Pastor, sa office mo, yung bata? Chang-chang. Chacha. Oh. Chacha, ganun Si Chacha. Kung sino man ang magulang ni Chacha, bibigyan mo ba si Chacha ng 10,000 ngayon? Bibigyan mo meron ba magbibigay sa inyong 10,000 kay Chacha? O kahit kay Chen-Chen? Ano mga pangalan ito? Chacha, Chen-Chen. O nga, magkakapatid nga. Parang sa amin, sabi ko, pag nanganak si Ellen, dapat 5 anak ko Jap, Jep, Jip, Jop, Jup. Ganun lang yan Pag babae naman, Kap, Kep, Kip, Kop, Kup. Parang Chan, Chen, Chin, Chon, Chun. Yun. Kaya pag umabot yan, Chen, Chun. Yun. Bibigyan mo ba ng 10,000 si Chen Chen at si Chacha? Hindi. Bakit? They are not able and they are not capable and they have no knowledge kung gaano kahalaga ang 10,000. Tama? Pero kay Gabe, pwede na. Maliit yung 10,000. Pag kay Gabe, ito lang. Di ba? Kay Shay, ay dad, kulang to dad. Bakit? Magpapariban pa ako. Tapos papaayos ko pa yung kilay ko. Tapos magpapa-foot massage ako. Hindi mo pwedeng ibigay ang 10,000 o anumang bagay na mahalaga sa batang walang kakayahan. Tama? Pero pagka yan ay nagmamature, pagka yan ay nagiging maayos, nagiging matatag, abay mapagkakatiwalaan. Tama? Ay sinasabi ko sa iyo, Ninya. Right? Hayaan mong ikaw ay lumago, tumibay, tumatag, at pagtitiwalaan ka ng Diyos. Am I right? Doon tayo. Okay? When you grow spiritually matured, ibibigay ng Diyos ang lahat ng blessing na meron siya para sa iyo. May mga blessing, may mga gift na hindi pwedeng ibigay kasi we're still a spiritual babe. A spiritual child. We're still growing in faith. Ikaw nga nagkaroon ka lang ng jowa, hindi ka na nakita sa church. Jowa pa lang, Nagkaroon ka lang ng trabaho at na-promote, hindi ka na naging faithful. Samantalang nung walang trabaho, nung estudyante, faithful. Umaaten, kumakanta ngayon Pastor, sorry kasi po nung wala kang bahay, okay, ang bahay mo nagre-renta ka lang, ang pandado mo aso, andun lang si Dugi-Dugi, nagsisimba ka. Ngayon may bahay ka na, may CCTV pa, may lock pa. Pastor, wala akong tao sa bahay, hindi mo na ako makapagsimba. Ayos ko. Ganun? Paano tayo pagtitiwalaan ng mas maigi? Paano tayo pagtitiwalaan ng mas mainam? Tama? Pag hindi pa mature ang isang bata, hindi mo pwedeng bigyan ng malaking bagay. Ganon din sa atin. May mga bagay na gustong ibigay niyo sa atin na hindi maibigay kasi nag-iintay siya. Kailan kaya lalago ito? Kailan kaya siya magiging mature? Kailan kaya siya magiging matibay? Kailan kaya siya magiging responsable? Jap was promoted to be a manager ng Citibank. Jeff is a manager ng Oracle. I am so thankful that they have grown so much to be such a man. Their salaries are 6 figures and I'm so amazed. Sabi ko, anak, nalagpasan niyo na ako. I always say, ito kasi ang tatay ko. Ito ako. Ito mga anak ko. Ito yung apo ko.
Pag hindi ka nalago, uulitin mo lang kasaysayan ng tatay at nanay mo. Masaya, malungkot? Malungkot, right? Am I right? Ang kinalakihan natin na pamilya, salat. Tama? Salat. Uulitin mo sa buhay mo yung salat. Ipamamana mo sa anak mo yung salat. Ipapakain mo sa apo mo ang salat. Di ba? So dapat hindi salat. Dapat darating ka mula sa salat, papunta sa sapat. Am I right? Sapat. Lord, salamat ha. May pambahid kami. Lord, salamat ha. May pang-ulam. Pero hindi ka dapat tumigil doon. Salat, sapat, dapat sagana. Overflowing, tama? Kasi paano ka tutulong kung wala ka naman? Tama? Paano ka tutulong kung salat? Paano ka tutulong kung sapat? Ano sabi mo? Sa amin nga, kulang pa eh. Tama? Pangarapin mong pagtiwalaan ka ng Diyos na hindi lang salat, hindi lang sapat, dapat sagana. Ang problema, okay, salat ka na nga, nagmatigas pa ulo, nagyabang pa, nagmamapuri pa, lumaban pa, ano mangyari? Silat. Hindi lang silat, sulot. Parating na yung blessing na sulot, na silat. Bakit? Matigas ang ulo. Pero yung mo'y salat na nga, hindi na nga sapat, tama? Nagyabang pa. Ay, kinainaman naman. Wasak. Am I right? Warat, dapat sagana. Can you please raise your right hand? Let me see your fingers. Okay. I want you to just leave the little finger. Ito, ha? Ito, ha? Little finger. Itong little finger na ito, nagre-represent every time you hear the Word of God. Okay? Pag nakikinig ka ng Word of God, itong pinky finger mo, ito lang ang umahawak sa Word of God. Nakinig ka, nag-take notes ka, tama? On time ka, nag-Saturday school ka pa, tama? Pero pagka ito lang ang ginagawa mo, para ikaw ay lumakas, spiritually speaking, ang hawak mo sa Bible, pinky finger. Kayang hawakan? Malalaglag. O yung mangyayari, salat, silat, sulot. Pero pag uwi mo sa bahay, tapos na service, pag uwi sa bahay, nagbasa ka ng Bible. You read the Word of God. That is your ring finger. Raise your ring finger. Your ring finger is when you read the Word of God. Ibig sabihin ha, ito. Paano mo hawakan ring finger? Okay? Sabi mo, teka muna, hindi lang dapat binabasa, dapat pinag-aaralan. That is your middle finger. So tatlo na, tama? Tatlo na. Abay siguro pwede na ng konti, no? Ay kanya lang mahirap, di ba? Mahirap po, di ba? Pero sabi mo, teka muna, magme-memorize ako, number 4. Memorize, ha? Nakinig, ha? Nagbasa. Pinag-aralan. Nag-memorize. Aba, teka muna, medyo mais na kanya lang. Mabuhay pa rin, di ba? Masisilat pa rin. Am I right? Sabi mo, teka muna. Magme-meditate ako. Meditate, di ba? Meditate. Ayan o, ha? Pero, meron pang 6 The palm. In-apply mo. Hindi ka lang nagbasa, hindi ka lang umattend, hindi ka lang nag-memory, hindi ka lang nag-meditate, hindi ka lang nag-aral. In-apply mo. Di ba naaalala mo yung sinabi ni Kristo? Ang isang taong nakinig at in-apply ang salita ay iyahalin tulad ko sa isang matalinong tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Dumating ang ulan, dumating ang baha, dumating din ang tinatawag na malakas na hangin. Ngunit ang bahay ay hindi nagiba, hindi nasilap, hindi naging salap, hindi naging sapat kasi nakatayo sa pundasyon ng Panginoon. Pero ang taong nakikinig at hindi ina-apply, am I right? Hindi nga ina-apply, nakinig lang, okay? Nakinig lang, hindi nagbasa, hindi nag-memorize, hindi nag-study, hindi nag-meditate, hindi rin in-apply. Ay iyahalin tulad ko sa isang taong
mangmang na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin na dumating ang ulan, baha, at malakas na hangin, nagiba. Bakit? Kasi hindi ang Diyos ang pundasyon. Kanya wag mo umattend ako ng service. Nag-take notes pa ako sa bahay. Did you read? Sa bahay, did you study? Sa bahay, did you memorize? Did you meditate? Did you apply sa trabaho, sa eskwelahan, sa kalye, sa Walter Mart? Sa paggamit mo ng comment, did you apply what you learned? Kasi pagka hindi ganoon, mahina ang kapit ng Word of God. Kanya talo lagi. Depressed ka, tama? Hindi sapat na ikaw ay nakinig lang. Kailangan yon. Pero dapat binabasa pagdating sa bahay. At di lang binabasa. Pinag-aaralan. Ano ba to? Tapos minimemorize. Tapos nag-meditate. Tapos ina-apply. Iba isipin mo pagka gano'n ang hawak ko sa Biblia, tama? Abay mapagkakatiwalaan tayo ng Diyos, tama? Kung ang spiritual input mo lamang ay pakikinig ng Word of God, nakita mo yung nasa harap mo, inis ka. Kasi yung pabango niya, hindi mo gusto. Hindi ka makikinig. O kaya naalala mo habang nakikinig ka. Yung sinabi kagabi, nakikiawi kinantsawan, hindi ka makapag-focus. So kung yun lamang, hindi ka magiging matatag kasi yung strong grip hindi kaya ng pinky finger. 95% ng iyong napakinggan ay mawawala within 72 hours. Kayang mawala at nakawin ng diablo yung kagalakan. Kanya dapat nakikinig, binabasa, at di lang binabasa. Pinag-aaralan, hindi lang pinag-aaralan. Minemeditate, minememorize, at ina-apply para hindi manakaw ng diablo. To grow, you need to commit spending time with the Word of God every single day. Pastor, hindi naman ako Bible student. Ako naman yung nagsimula nung hindi Bible student. Kanya nga ako'y nasa college days ko, ginalingan ko. Dahil laging turo sa amin ni Pastor, hindi ka estudyante naging baptist, ikaw yung baptist naging estudyante. Kanya sa college ko sa TUP, ako'y nag-Bible study, sabi ko, Pastor, ako na magba-Bible study dyan. O di siya. 10 doon na naging pastor. You see, 10. Hindi ko ginawa yun dahil ako'y magaling. Ginawa ko yung kasi nakinig, nagbasa, nag-aral, nag-memorize, nag-meditate, in-apply. Ano man ang dumating sa iyo, may ulan man. Mas save ka o hindi save, may ulan, may baha, may hangin, nasusubok. At pag nagiba ka, paano yan? Salat ka na nga, nagiba pa, disulot, silat, di ba? Saklap, kamote. Sabi ng Isaiah 26:3, iyong iingatan siya ng lubos sa kapayapaan, na ang pag-iisip ay sumasa iyo, sapagkat siya'y tumitiwala sa iyo. Thou will keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee because he hath trusted in thee. Ba't hindi mo gawin na araw-araw you will trust God one day at a time? Ba't di mo gawin na araw-araw magbabasa ka ng Bible? Magme-memorize, magme-meditate, apply, gagawin mo yan. Keep pressing forward to know God more. Okay? God wants us to concede and patiently wait for Him. Gusto ng Diyos na ikaw yung mag-concede na, sumuko na, at mag-intay sa Kanya. Sabi ng Psalm 37:7, rest in the Lord and wait patiently for Him. Huwag mong mabalisain ang sarili dahil sa Kanya, sa kapitbahay, sa kabigan, sa kapatid, sa pinsan, sa kasama sa dorm, na gumiginhawa sa kanyang sariling lakad. Huwag mong asarin ang sarili mo. Sapo pinagpapala sa kanyang sariling lakad na nagdadala ng maling at masamang katha. Alam mo kung bakit ka naiinis? Naiinggit ka eh. Ito, hindi naman faithful to. Ba't ganyan? Ito, hindi naman nagbabasa naman. Ba't ganyan? Ito, ako nga nakanta pa sa choir eh.
Ang hirap kayo mag-practice. Pinagagawa ni Gabe, tsaka, hirap naman mo yan. Hindi ko kaya yan. Tapos siya may boyfriend. Siya may girlfriend. Siya may kotse. Siya may anak, kami wala. Pag nainggit, pikit. Huwag ka nang magmamaktol-maktol ko. One reason people struggle with contentment is because we're always looking for explanation for why things happen in our life. Bakit nangyari to? Saan ako nagkamali? Saan ako nagkulang? Saan? Saan ako nagkamali? Bakit ganito? God does not tell us why most things happen. That can frustrate you. Kadalasan, God does not tell you because He is testing you. Tama? Sinusubok tayo. Tinitignan niya if you will let go of the control and learn to be content whether or not He explained why things happen. I'm not here for asking God for explanation. Sapat na ang Biblia sa pinagdaanan ko. Hindi na ako magtatanong ng explanation. Mamumuhay na lang akong magtitiwala sa Diyos every single day. I will enjoy it. God does not owe you any explanation for anything. At sasabihin ko sa inyo ng tapatan, you're not going to know why most things happen until you get to heaven. Gusto mong malaman? Ang dahilan? Mauna ka. Ando doon na si Pastor Mercado. Ando na si Tatay Abante. Okay? Kausapin mo sila. Ikukwento na sa iyo bakit. That's why the Lord wants us to live by faith. Am I right? Alam mo, nung ako'y bata, nung ako'y nasa Malate Catholic School, during class time, at may exam ang teacher, di ba? Sabihin ng teacher, okay, no talking. Kunin ng pencil. Kunin ng mga papel. Okay? Even the teacher is silent. Right? Why? He's giving us a test. When God is silent in your life, when God is not impressing anything, when you don't hear from Him, and you, para He's like a million miles away from you. That is a test. The teacher is always silent pagka ang estudyante niya ay kumukuha ng exam. Pero ang teacher ay laging present sa gitna ng pagsubok. Nariyan siya. Di ba? Nariyan siya. When God is silent in my life and in your life, your faith is being tested, but God is still with you. Di ba kinakanta? Nariyan ka. Di ba? Sa sangandaan, kinamapasukan ko, nariyan ka. In that test, ang tanong, will you let go of your control or will you grab on more tightly? Anong sabi ng doktrina ng Frozen? Let it go. Let it go. Anong sabi ng doktrina ng Beatles? Let it be. Pakinggan mo yun? Let it be. Let it be. When I find myself in times of troubles, huwag ka pumunta kay Mama Mary. Pumunta ka sa Diyos. And let God be God. Will you learn to be content? Ano sabi ng Psalm 37:7? Rest in the Lord and wait patiently. Magpahinga ka sa Diyos. Maghintay ng may pagtitiis. Huwag mabalisa sa mga taong sumasagana sa kanilang sariling paraan. Mas magandang sumagana ka kasi inonor mo ang Diyos. Surrender yourself to God. Wait patiently. As you go through the next week with pain, or next month or next year, hindi natin kailangan ng explanation. Kailangan natin ng presence ng Diyos. Let it go. Am I right? Let it go. Matutunan natin. Tanong ko sa iyo, kung minsan iniisip mo, I wonder how long will this pandemic stay? Hindi ko alam if I'll still press on. Life will be difficult and life will still be difficult. Anong gagawin mo? Titigil ka na ba?
Bababa ka na sa jeep? Ayoko na, pagod na ako. Napakahirap harapin ng chronic pain. Napakahirap harapin ng hardship na magpatuloy na may ngiti kung walang Diyos. Tama? Mahirap yan. Pero pag ikaw ay nanatili sa pananampalataya at ikaw ay sumusunod sa Diyos, kakayanin. Pwede tayo maging matapang at maging malakas sa ating Panginoon. Kasi inaalis na ng Diyos yung yabang natin, inaalis ng Diyos yung sinasandal natin, inaalis ng Diyos ang lahat ng nagiging saklay natin. Ibigay natin sa Kanyang burden, ibigay natin sa Kanyang lahat ng ating tiwala. Magtiwala tayo, tatandaan mo, pwede mo i-claim ang Kanyang promises. You just give yourself to God. Sa sarili natin, hindi tayo sufisyente. Ano sabi ng 2 Corinthians 3:5? Not that we are sufficient on ourselves to think anything as ourselves, but our sufficiency is of God. Nasa Diyos ang ating sufficiency. Sa Kanya, sapat. At pag nasa Kanya ka, hindi ka lang sapat, sasagana ka pa. I just give myself to God. I just give my today, my talent, my time, my treasure. Kanya sa hirap ng buhay, sa taas ng bilihin, hindi reklamo ang papansinin ng Diyos kung hindi pananampalataya at pagsunod. Ano sabi ng Ecclesiastes 11:1? Cast thy bread upon the waters, for thou shalt find it after many days. Ibaliwag mo, ihasik mo ang tinapay sa tubigan at masusupong mo yan. Pagkaraan ng maraming araw, what does it mean? Whatever you give to God, He multiplies. Ano man ang itago mo sa kamay mo, mananatili yan. Lagi lang yan salat. Lagi lang yan sapat. Pero hindi sasagana. Pero sa Diyos, sasagana. Pag binigay mo ang talent mo sa Diyos, multiply yung talent. How can you explain si Gab, choir conductor, tagatugtog, tama? Tapos, marunong po magluto. Tama? Pag tinignan mo yan, nung siya'y lumalaki, tama? Bakit naging ganun si Gab? Ba't na ganun si Dale? Ba't ganun si Shay? Ba't ganun yung mga anak nyo ngayon? Tama? Hindi ba napapansin? Dati kasama ni Pastor Emerson, kayo lang. Ngayon kasama ni Pastor Emerson, kayo at anak nyo. Am I right? At mamaya pati apo na. Bakit? Kasi binigay niyo yung talent niyo sa Diyos eh. Minultiply. If you give God your energy, He will multiply your energy. Hindi mo na kailangan yung pag 3 pataas, sapat na ang Diyos. Kahit wala kang bona kid. Dahil matanda ka na eh. Bona. Dapat sa'yo Enervon. O kaya yung Sustagen Premium, yung pang matanda na. Bona kid. 60. If you give God your money, He will multiply your money. Ano man ang ibigay mo sa Diyos, lagi niyang i-multiply. Pagka ang binigay mo yung 0, am I right? Pag minultiply yung 0, ay 0. Asa ka pa. Cast thy bread, sabi in 11:1, upon the water, and you shall find it after many days. Tatandaan niyo po ito. Give to God what you have been blessed. In fact, lahat na naman ibibigay mo sa Diyos, blessing niya yan eh. Tama? Hindi mo kayang maabot yan mag-isa. Okay? Kanya yung binigay mo sa Diyos. Galing din sa Kanya. Tama? God is looking for people that He can use. He wants to give through you. You see? Nung nagra-raffle na, sabi ko, sige, tapos na. Opo. Magpaparaffle ako ng 20,000. Ang nanalo ay si Ronald Cusare. Sabi ko, alam niyo ho ba, na gusto ko ibigay sa kanya to talaga? Kanya lang. Ayoko makita ng mga tao. Di pinaraffle ko. Sa kanya rin pumunta. Bakit? Malayo siya sa Butuan. Pero sabi ko sa kanya, papunta ako ng Butuan, meron akong dadaling 1,000,000 piso na dadaling ko sa Surigao. Na ibibigay natin sa bawat isang pamilya ng mga churches doon. Gusto ko samahan mo ako. Tawagan mo si Wesley. Makita tayo kina Pastor. Vic Serrano.
Ito lang yun, 2 Mondays ago. Sige. Pagdating namin doon, sabi ko, tay, bit-bit ko yung 1 milyon sa bag. Di nakatingin sa akin yung mga tao, yung nag-x-ray. Hindi magtingin na lang tayo. Pagdating ko sa butuan, sabi ko, tay, this is the 1 million pesos that the Bible Mode pastors have collected for the Surigao, Dinagat, and Siargao. Sige po, pahinga kami ng Monday. Tuesday, punta kami. Travel for 3 to 4 hours. Pagdating doon, nandun yung mga pastor. Andun na yung mga members. O sabi ko ito, inayos na ni Tatay Vic, ito ho yung 1 million pesos. We would like to give you this. Namigay kami rin ng mga chainsaw. Namigay din kami ng tinatawag na mga bigas at saka generator sets. Wala pa ho ang peace, gano'n na ginagawa. Alala niyo, pastor? Sa Sendong, sa Yolanda, sa Frank. Sabi ko, Tol, ambagan tayo. Pupunta kami doon. Nagpapadala kayo ng pera. Hindi tuwan-tuwa yung mga kapatiran. Sabi ko, ito ho para sa mga membro nyo. Bago yun, pumunta muna ako ng Palawan. Nagdala rin ako ng tulong sa mga churches. Kasi wasak talaga, wasak. Durog. Sabi ko, ako ho'y pinapunta rito para dalhin sa inyo ito. Dahil gusto namin sabihin sa inyo, hindi namin kayo nakalimutan. Alam niyo po mga kapatid, bakit tayo nakapagbibigay ng ganon? Bakit? Kasi pinagpala tayo. God is looking for people that He can use. Ito yung klase ng tao that God wants to bless. Perhaps sabi mo, we think we have nothing to give. Wala naman kami maibibigay eh. Ito ho gusto kong sabihin sa inyo. Start where you are, use what you've got. Nasaan ka? Am I right? Anong meron ka? Tama? Huwag kong pangarapin yung malaki. Ako'y nagsimula, naghuhugas ng jeep noong 1985. O 1983. Okay? O 83. 5 piso. Yung hugas ko ng jeep, binabalik ko sa Diyos yung bahagi niya. Ano sabi ng 2 Corinthians 9:10? Now he that ministered seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness. Verse 11, being rich in everything, to all bountiful, which causeth through us thanksgiving to God. Okay? Yung nagbibigay ng binhi sa nag-aasik, nagbibigay ng tinapay sa pinapakain, ang magbibigay din na magpaparami. Ang Diyos ang nagbibigay. What does it mean? God who supplies seed to the sower and bread to eat will also supply you all the seed na kailangan mo para ikaw ay lumago at ikaw ay mag-produce ng rich harvest para ikaw ay maging generous sa iba. Naintindihan mo? Hindi gusto ng Diyos na ikaw ay makinabang lang. Gusto niya gamitin ka rin that you will pay it forward. Ilan ang makikinabang sa iyo? Am I right? Ikaw ba lagi ang end result? Ikaw lagi ang tatanggap lang? Hindi mo pangarap ng Lord, dadaan lang sa akin yan at ibibigay ko sa iba. Ayaw na akong bigyan ng mga members ko ng pera eh. Pinamimigay ko eh. You see? Ibibigay ko. Bakit? Ang Diyos sapat na sa akin. Napakabuti niya. You see? The promise is built on your willingness to share what He supplies you. The question is, are you willing to pass on God's blessing to His ecclesia and to others? Pero sabi mo, Lord, wait a minute, I'm not rich enough to be generous. Yes, you are. You are rich because of Christ. No matter how much, no matter how little you have, pwede ka maging generous. Magsimula tayo kung saan ka naroon. We don't believe in equal amount of money, but we believe in equal amount of giving. Tama? Huwag mong parasan yung iba. Hindi ko pwedeng pantayan si Pastor Benny. 15 million a year yun. Hindi ko kaya yun. 10% lang niya ako. Yun ang kaya ko. Pero saan ako nagsimula? 50 centimos. 50 centimos. We have an idea that if I don't have enough to give,
Hindi ho totoo yan. You can always give something. Tino mo sabi ng Mark 12:42? At lumapit ang isang balo at siya'y naglagak ng 2 mites na halos isang beles. Verse 45. At pinalapit niya sa kanyang disipulo at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, itong mahirap na balong ito ang higit na nagbigay ng marami kesa sa kanila na nagbigay ng offering. Bakit? Verse number 44, sapagkat sila'y nagbigay sa kanilang kasaganaan, pero siya sa kanyang pangailangan ay naghatag, nagbigay lahat ng kanyang tinatangkilik. Ang napansin ho ng Diyos, yung mahirap na nagkaloob. Hindi siya na-impress doon sa mayaman. Mayaman yan eh. They give out of abundance. Tama? Mga kapatid ko, sa tingin mo, hindi ka napapansin ng Diyos. Mali. Napapansin ka ng Diyos. Ang pinanonood niya, how you grow in faith, how you are in your struggle, in your predicament, in your hardship, natuto kang magbigay. Yung nagbigay ka ng konti pero may faith, yun ang best mo, yun nakita niya. Hindi ko sinasabing konti ibigay mo, ha? Okay? Ibigay mo yung dapat mong ibigay, pero napapansin ng Diyos yan. 2 Corinthians 9:12, ano sabi? Sapagkat ang pangangasiwa na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangailangan ng mga sakdal, kundi nananagana rin ng may pasasalamat sa Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, pag ginagawa mo yung tama, okay? You're serving. This service you perform not only meet the needs of the people, pero nagpo-produce din to ng outpouring of gratitude to God. When you're going through a tough time, mabigat ang pinagdadaanan mo, pwede mo pa rin sabihin, God, I don't have much, but I'm willing to share. I'm willing to give. Lord, I have barely enough, pero magbibigay pa rin ako. I only have little food, I only have little thing, but I'm willing to trust you. Tatapusin ko yung first fruits ko. Ilan ang aming cheerful givers na nakatapos ng kanilang mga offerings? Ang dami. Nagulat ako. Sabi ko, Lord, salamat po. Imagine may pandemic kami, umabos kami ng almost 25 M. Sabi ko, Lord, salamat po. Ay nawalan ako ng 85% ng staff. Nawalan ako ng cheerful givers because of my own stupidity and my own messing up my life. Tapos merong ganon, sabi ko, Lord, salamat po. Napakabuti mo. Pag nakikita ko yung ginastos last week, sabi ko, no, you don't treat it as gastos. You treat it as investment. Masaya pa sila. Masaya. Sabi ng mga pastor mo, yun ang ko nakakita ng mga pastor, mga lahat dito'y binabati kayo at magagalang. Sabi ko, no. Kasi ho sa amin, maliit o malaking simbahan, pag pastor yan, ginagalang. Naalala mo yung argumento ni yung sa Comelec, yung si Ana Feromino ba yun? Pelomino? At saka si Gonzalo, nung sabi, hindi mo ako subordinate, co-equal lang tayo. The same thing din sa gawain ng Diyos. Lahat ng pastor, kay mission yan o establish sa church, o naghihikaw sa o maganda, co-equal yan sa harap ng Diyos. You know what I'm saying? Ang kagandahan lang ngayon, kahit saan ka pumunta, Luzon, Visayas, Mindanao, nagtatrive ang ministry. Gumaganda. At gusto kong sabihin sa inyo, pinagmamalaki ko ang simbahan ninyo. Kung saan man ako pupunta, I am your spokesman telling them na ang mga tao sa San Fernando, Pampanga, sa San Agustin, yung Bible Baptist Temple ay pinagpapala. Alam ko kasaysayan dyan, mga bata pa kami, pero nakikita mo yung sa Baliwag, kay Pastor Dong, makikita mo yung kay Pastor Butch Garcia, makikita mo yung kay Pastor Job, makikita mo yung kay Pastor Jerwin, makikita mo yung kay Pastor Jihus Canoy sa Puerto Princesa, kay Sabaroy, Lanao del Norte, ando doon. You see? Kahit saan ka umikot, sabi ko, walang monopolya ng biyaya, lahat pwedeng tigilan ng Diyos, basta may faith. Hindi kinakailangan Metro Manila pastors lang ang pinagpapala.
Hindi kinakailangan Metro Manila Churches lang pinagpala. Hindi lang Taga Luzon. Dapat lahat ng eklesiya pinagpapala. And that's my goal. You see, I will tire myself and do the best I can. I will go to every place, every province, and I'm gonna challenge them. Hey, pwede tayo magtiwala. Can you just imagine si Pastor Job? The only church school in the entire Zamboanga Peninsula na pinahintulutan na magkaroon ng face-to-face. Bakit? 2004 na makita ko sila, garahe. Dadalawang po member, ito gagawin natin. Ito gawin mo. Copy the principle, not the personality. He did. Nakabili ng 3,000 square meters of property. Nakapagtayo ng bahay, sambahan. Okay? Maaaring hindi ginto karangya, pero meron silang building. Tapos nagtayo ng basketball court, covered court. Eventually, binigyan nila si pastor ng 500 square meters na lot. Floor area, 3 palapag. Sabi niya, boss, meron ka ritong bahay. Sabi ko, no, dyan ako matutulog. Yan ang kwarto ko dyan. You see? May zip line sa church. Tayo walang zip line. Sila meron. Huwag na natin tanungin kung gaano kahabat, kung gaano kataba. Basta sila meron, tayo wala. Tapos ngayon, meron silang face-to-face, pinahintulutan ng DepEd. Hindi ba kasiyahan natin yan? Ano si Jay Makiling? Sa Tudela. They have building program. Noel Pino, sa Jimenez, may building program. Sabi ng Pastor Jimenez, Pastor, nakain ka ba ng faucet? Ha? Faucet. Di man. Masarap yun, Pastor. Anong luto ng faucet? Minsan adobo. Minsan ano. Sabi ko, ano ba? Inglesin mo lang, ano ba yung sinasabi mong faucet? Yung squid. Bisaya eh. Sabi ko, way ko kabalo. Biri mo ha. Pumunta yung barangay captain, nagpipreach ako. Sabi ganon, Pastor, sino ho ba yung preacher kanina? Bakit ho? Pagkaingay eh. Sabi ko, pasensya na ho kayo, ako po yun. Hindi ho, Pastor, maingay kayo, pero ngayon lang ho ako nakinig ng preaching na ganyan. At natuwa ho ako kasi ang ganda ho nung sinabi nyo eh. Oh, Pastor, babakas po ako. Anong barangay captain babakas? Bakit? Natuwa! Jimenez! Yes, just imagine. Churches to in Mindanao, buying properties, building buildings. Bakit? Nakita nila hindi kami maliit. May Diyos kami. Pag kinukwento ko yung kasaysayan nyo sa mga churches, nasa-challenge sila. Kayo nagiging model nila. Ito, tanong ko sa inyo, titigil ba kayo o tutuloy kayo? Kung hindi ka pa sumasama, tumalpa ka na. Sumama ka na sa amin. Tumaya ka na rin, tama? Yung iba yung gumagamit ng talpakan di ba? Dito ka na tumalpak. Sigurado? Am I right? Dahil meron tayong Diyos na magmamalasakit, meron tayong Diyos na tutulong, meron tayong Diyos na nag-iingat sa atin. You have barely enough, yes. You don't have much to give, yes. But we are willing to be a conduit. We are willing to share. Dadaan sa atin. Giginhawa sila kasi nakita nila sa atin. Pwede pala. Tama? Pwede pala. You have only little food. But it's not a problem. Subukan natin. Subukan natin magpasakop. Subukan natin magbigay. Subukan natin magtiwala sa Diyos. Subukan natin sabihin, Lord, nagdiniwala ako sa iyo. Tatandaan niyo po, never give to God out of need. Never give to God out of guilt. Never give to God. Kasi tingin mo, pinwersa ka. It will not be counted. Don't bother pag walang faith. Don't bother pagka walang pag-ibig. Don't bother. Hindi nai-impress ng Diyos. Nai-impress ng Diyos pag nakita niya,
May problema to, may pinagdadaanan, naging masunurin. Bakit? Nakinig, nagbasa, nag-study, nag-meditate, nag-memorize, in-apply. Tatatag ka. Hayaan mo meron kang kwento. Hindi interesado ang Diyos sa amount. Ang interesado siya sa attitude na meron tayo. Attitude. Gusto kong makita nyo, dapat napapansin tayo ng Diyos. Dapat nakikita tayo ng Diyos. Tinitignan ng Diyos yung pag-uugali natin. Nakikita ng Diyos na kahit na ikaw may pinagdadaanan, taos pa rin ang iyong tiwala. Lubos pa rin ang inyong suporta. At ikaw, hindi baling maubos, basta ang Diyos ang naitataas. Tatandaan niyo po mga kapatid, maghanap ka ng churches na hindi nag-thrive, hindi nagsusustain ng Diyos. Ito yung mga tao na ayaw magtiwala sa Diyos. God will always bless you when you bring it on the altar. You see? God will always bless. God will always give you more than you need. More than you anticipate. More than you can imagine. Magugulat ka. Lahat ng pagpapalain ng Diyos yung ibibigay mo lang. Ang tanong ko, what are you willing to give to God today? Ano ang willing ka? Bakit napaka-importante magsasubmit ka sa Diyos sa lahat ng meron ka? Even the broken parts of your life. Anong klaseng attitude ang meron ka na sa tingin mo'y mapapansin ng Diyos pag ikaw ay nagkakalaob? Have you been angry with God about something? Nag-question ka ba sa Diyos? Bakit napakahirap sa iyong aminin na upset ka? What can you ask God for instead of asking Him why? In what way God is testing you today? Will you trust God? How will you respond? Lord, kapos ako, pero magbibigay ako. Hindi sapat, pero magtitiwala ako sa iyo. Para hindi lang ako salat, hindi lang ako sapat, gusto ko sagana so that you can use me to other people. Andito ako, Lord. I will keep on pressing to know you more. Di ba sinasabi nung kanta, Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Lord, I want to know you. Do you know God? Do you really know God? Hindi ka dapat kabahan. Hindi ka dapat mabalisa. Hindi ka dapat magkukwenta. Kasi alam mo, lahat ng ipagkakatiwala mo sa Diyos, i-multiply niya. Sa tanda na natin ito sa pananampalataya, panahon pa ni Pastor Mercado ang ilan sa inyo. Hindi ba sapat yung journey mo in faith? Hindi ba sapat yung ginawa ng Diyos in the past? Di ba dapat tuntungan natin at sabihin natin, kung noon ngang hindi pa ako faithful, tinulungan ako. Ngayon pa bang mas closer ako sa Diyos? Tama? Ngayon pa ba namang matibay na ako? Ngayon pa ba naman? Tanong ko sa inyo mga kapatid. Tanong ko sa inyo. Maraming tao ngayon ang hindi nagsisimba na may mga anak na magtatanong sila sa kanilang magulang dahil hindi sila nagsisimba. Okay? At sila'y darating sa punto ng buhay nila na hindi tayo makapagsimba kasi, alam mo, may pandemic eh. Alam mo, ikukwento ng mga bata, ha? Pag lumaki sila, na wala sila sa simbahan kasi may pandemic. Hindi naman yun dahil may pandemic eh. Kami yung family walang sinimbahan. Kami yung family hindi nag-support sa church. Kami yung family na walang pakialam kundi sa sarili namin. Ano ang kwento ng anak mo at apo mo pagkatapos ng pandemic na ito? Nakita ba nila na nagtiwala ka sa Diyos? Tatandaan mo,
Somebody is following you. Somebody is imitating you. Somebody is observing you. And that is your family. Pinanonood ka nila. Nakikita nila pag-ibig. Alam nila pag nagpipray ka, alam nila. Sasabihin nila, si tatay sa church lang naman nagbabasa ng Bible yan eh. Sa bahay, puro Netflix yan. Tama? Ano ikukwento nila? Katapatan na sa buhay mo? O yung double face na meron tayo? Am I right? Psst. Keep pressing to know God more. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Salamat. Tulungan mo po kami. Kayo po magpalat, magbasbas at manguna. Kayo po ang siyang magkanlong sa amin. Kayo po ang magbigay sa amin ng kaginhawaan. Tulungan pong huwag kaming mabalisa, huwag kaming mangamba, huwag kaming magkulang at magkaroon ng mga paraming tanong. We cannot control many things, but we can trust you. Tulungan mo po kami. Naniniwala kami that whatever we give to you, you will multiply. Salamat po. That in spite of everything, whatever happens, magpapasalamat kami kasi you will care for us. Kasi tutulungan mo kami. Kasi susuplayan mo kami as long as we stay in faith and obey your word. Lord, help us. Help this wonderful church while heads are bowed.